Nako po, ito maganda hong pag-usapan po, ano, at reaksyonan po makabida, ano po. Ito kung si NBI agent John Mark Calilong, ano, makabida, yung ipresenta po ng prosecution nung ikalawang araw po ng impeachment trial po, ano, ni Vice President Sara Duterte, makabida. Okay? Ipresenta po ito bilang expert witness, okay, as introduced by Attorney Ligutan, ano, mga kabida. Pero later on, inamin po ni Calilong na siya pala ay competent witness lang po, hindi po expert witness, ano, mga kabida. Patungkol po ito sa video, ano, na kung saan ang nilalaman po makabida ay yung pagbabanta daw, ano, ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos, First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez, ano, mga kabida. Okay? Marami hong nagsasabi na credible witness daw ito at hindi daw ito natibag po, ano, ng defense team during the cross-examination po, ano, mga kabida. Sa likod pala dito, ano, mga kabida, meron palang mga kasong kinakaharap itong si Calilong. Okay? Ayon po sa isinawalat po, mga kabida, ni Attorney Vic Rodriguez, ano, hindi lang po isa, dalawa, tatlo, kundi marami po. At hindi ho basta-bastang mga kaso po ito, ano, mga kabida, ano po. Eto, pakinggan ho natin ito hong si Attorney Vic Rodriguez, kung saan po ay nilitan niya po niya, makabida, ito hong mga kaso po, ano, ni John Mark Calilong, ang NBI agent po, ano, makabida, na humarap sa impeachment court noong Martes po, ano, mga kabida. Narito po. Itong si Calilong. Si Calilong nagmukhang hilong talilong. No, hilong talilong. At may nagpadala sa akin ng kopya. I think alam niyo na rin ito. Itong si hilong talilong talilong ay nahaharap sa isang reklamo. Mayroong isang reklamo na nakapile ngayon sa Office of the Ombudsman. Yung military and other law enforcement offices, yung Ombudsman Muleo, MOLEO. Ibig sabihin po ng MOLEO, military and other law enforcement offices. Tingnan ninyo kayo na po humusga. Wala ako sasabihin, kayo mahumusga. Ang reklamo laban sa kanya isang joint complaint affidavit with motion for preventive suspension. No? Ito yung kanyang kasong kinaharap. Criminal case, ang criminal case na kinaharap ni Hilong Talilong ay violation of Articles 124. Ano ba yung Article 124 ng Revised Penal Code? Ito yung tinatawag na arbitrary detention. Mabigat na kaso yan, arbitrary detention. Ano? Meron din siyang violation ng Article 126. Ano yung Article 126? Delaying the release ng isang taong under detention at violation of Article 129. Ano po yung 129? Yung search warrants. Pakinggan ninyo Search warrants maliciously obtained and abuse in the service of those legally obtained. Seryosong kaso ang kinakaharap nito. Nitong Hilong Talilong na si Agent John Mark S. Calilong. And itong si Calilong, nahaharap sa kaso, ang daming aligasyon dito. Meron din siyang violation ng Article 130 of the Revised Penal Code. Anong kaso yan? Searching domicile without witness, bawal ho yun. Kasi pag may nagpunta sa inyong tahanan, pulis, kinakailangan yan, bago nyo papasukin, upang gampanan yung pagsisearch ng inyong tahanan or premises, merong testigo. Kinakailangan yung barangay captain, yung barangay kagawad, kung pwedeng may pari dyan sa tabi ng bahay nyo, may simbahan, pakiusapan yung pari. Kinakailangan merong testigo bukod doon sa magpapatupad ng search warrant. Bakit? Upang maiwasan yung pag-aabuso. Upang maiwasan yung paglabag doon sa linalaman ng search warrant, sapagkat yung search warrant, malinaw doon, tukoy dapat doon. Ano lang bahagi ng inyong pamamahay ang dapat nilang halugugin? Ano lang ang kanilang hahanapin o hinahanap? Hindi pwedeng open search warrant yan. Malinaw dapat sa search warrant, tukoy dapat yung lugar sa inyong opisina, sa inyong warehouse, sa inyong pamamahay, kung saan man kayo,
kung ano lang ang kanilang hahalugugin at ano ba ang kanilang hahanapin. Kaya importante na may testigo dyan. So itong si Agent John Mark S. Calilong, yung nagpanggap na expert, ay nahaharap sa patong-patong na kaso, pati Article 171, falsification by public officer, employee, or notary, or ecclesiastic minister. Violation of Article 183, perjury. Ito mabigat. Violation of Article 294, Paragraph 5, robbery, extortion, no? And Article 308, theft. Theft, pagnanakaw. Ito po'y lahat nasa ilalim ng ating revised penal code at Section 4 of Republic Act number 7438. Para lang alam ninyo, yung pagkatao nitong nagpapanggap, nagkaroon ng 2 linggo. 2 linggo na seminar o 2 linggong pag-aaral. Baka nga hindi 8 hours a day yung 2 linggong yun eh. Pinapalusot na siya ay isang eksperto. Nandito yung kanyang kaso. Pinail ito February 27, 2026. Ay file ito February 27, 2026 at 3 p.m. 3:52 p.m. No, malinaw yan. Na-receive ito sa Office of the Ombudsman Assistance Center sa Pasay. Base sa impormasyon na ipinarating sa atin, ano? Pakalam niyo na rin to, pero para malinaw, sino ba yung star witness ng prosecution na kanilang iniharap sa impeachment court? It's a total waste of time. Presenting him to be an expert na hindi naman pala. Tapos, hindi binanggit dito na meron pala siyang kinaharap na kaso at merong panghiling na ilagay siya for preventive suspension. No, ang kaso niya ay hindi biro-biro. Arbitrary detention, delaying release, search warrants maliciously obtained and abuse in the service of those legally obtained, searching domicile without witness, falsification by public officer, employee, or notary, or ecclesiastic minister, perjury, robbery, extortion, theft, pagnanakaw. Mabigat ang kaso nito. It goes into the very character of the person presented to be an expert witness. Na gustong palusutin na siya ay eksperto at yung kanyang testimonya kahapon ay nagkabutas-butas na. Wasak ang prosecution sa sarili nilang opensa. Ayan. Grabe, ang dami palang mga kaso po, ano? Ito hong si John Mark Calilong po, ano? Mga kabida. Sayang, hindi ho nakuha po ng defense po, ano? Ito hong listahan po ng mga kaso po, ano? Mga kabida, laban ho dito kay John Mark Calilong, ayon po kay Attorney Vic Rodriguez po, ano? Mga kabida. Alam nyo, malaking epekto po ito, ano? Sa kredibilidad po, ano? Mga kabida ni John Mark Calilong. Sa totoo lang po, ano? Mga kabida. Unang-una po, ang pagkapresenta po sa kanya, mga kabida, ay expert witness, ano, mga kabida. Pero later on, mismo yung testigo po ang umamin na siya po ay competent witness lang po. Magkaiba kasi yung expert witness at saka competent witness, ano, mga kabida, ano po. Okay? Competent dahil dumaan po siya ng 2 linggong training lang eh. Competent witness na po, ano, mga kabida. At saka mabigat po ito, ano, gaya na sinabi ko po, posibleng maapektuhan po yung kanyang kredibilidad po, ano. Mantakin nyo isa po sa mga kaso po niya dito, perjury, pagsisinungaling. Okay, yung kanyang kinakaharap po, ano, mga kabida, sa Office of the Ombudsman. Alright? Ito palang perjury, wala na. Questionable na po yung kanyang mga sinabi po, ano, during the trial po, ano, mga kabida. Dahil pwede po siyang balikan ho dito kung paano ho niya nakuha po yung recording, ano, mga kabida. Okay? Sa pahayag po ni Attorney Harry Roque, kung tutuusin, hindi ho itong si Calilong ang dapat ho mag-authenticate dito ho sa video na nakuha po niya, ano, mga kabida, kundi ito kung si Attorney Roque.
Kasi siya yung nagbo-broadcast sa video na yon, ano, mga kabida, ano po. Okay? So, dito pa lang, maraming tanong na po. Okay? Sana pwede hong balikan po ito, ano, ng defense, ano, mga kabida, ito hong si Kalilong. Kasi kung nahalata po ninyo, mga kabida, noong Miyerkules, ano, hindi na po nag-redirect ito hong prosecution. Okay? Dahil maganda kasing idiin po, mga kabida, ng defense, ano, yung pagkapresenta po sa kanya bilang expert witness. Yun pala, competent witness lang pala ito, ano, mga kabida. Pero hindi po ito pinursu po ng defense. Buti sana kung redirect itong prosecution para may pagkakataon din itong defense na mag-recross. Okay? Para dun ho sa recross, pwede ho nilang tanungin yon. Okay? Pero mas mainam sana kung itong mga impormasyon po na natanggap po, ano, ni Attorney Vic Rodriguez, nakuha sana ito ng defense prior ho dito sa pagdinig na nangyari nung Miyerkules po, ano, mga kabida, o nung Martes po pala, ano, kasi Martes kasi nag-umpisa po itong presentasyon po, ano, mga kabida, ni Attorney Ligutan, ano, ng prosecution kay NBI agent John Mark Kalilong, ano, mga kabida, ano po. Okay, mantakin nyo itong mga kasong binanggit po ni Attorney Vic Rodriguez, violation po ng Article 124, ito hong arbitrary detention, mabigat po ito, ano, mga kabida. Okay? Article 126, delaying the release of detained person, ano, mga kabida. Article number 129, search warrant maliciously obtained. May connection po ito, ano, mga kabida, sa trabaho po ni Kalilong. Pwede po itong i-connect doon ho sa kanyang ginawa, kung paano ho niya nakuha po yung video, ano, mga kabida, ano po. Alright? Tapos, eto pa po, meron pa, ano, mga kabida. Article 130 ng Revised Penal Code, ano, searching the domicile without witness or witnesses. Okay? Mabigat din yon, ano, mga kabida. Okay? Article 171, meron pa pong Article 183, ano, itong perjury, ano, mga kabida. At meron pa pong robbery. Alright? Yung binanggit po ni Attorney Vic Rodriguez na robbery, ano, mga kabida. And pagnanakaw, theft. Alright? So, ito, lahat po, mabibigat po itong kinakaharap po, ano, na kaso po, ano, ni John Mark Kalilong sa Office of the Ombudsman. Actually, complaints pa lang ito, ano, mga kabida, hindi pa po ito kaso. Kasi for preliminary investigation pa po ito, ano, mga kabida, ng Office of the Ombudsman. So, hindi pa ito maituturing na kaso, kundi complaints o reklamo po, ano, mga kabida. May tuturing lang po itong kaso o mga kaso kung ito po ay na-file po, ano, sa mga korte. Mga kabida, ito hong napakaraming reklamo po, ano, labang ho kay John Mark Kalilong. Patong-patong na mga reklamo po dyan po sa Office of the Ombudsman, mga kabida. Okay? Ang sa akin lang po dito, ano, sayang po na hindi ho nakuha ito ng defense. And hopefully, kung pwede balikan, ito hong si Kalilong, sana balikan po ito ng defense para purso po nila, no, yung kabuang istorya po dito, ano, mga kabida, kung bakit po sinampahan po siya ng reklamo diyan po sa Office of the Ombudsman ayon po kay Attorney Vic Rodriguez, ano, mga kabida, at kung sino po ang mga complainants po dito, ano, mga kabida, laban po sa kanya. Okay? Para po sa inyong opinion at pananaw ho, ano, patungkol ho dito sa pagkatao po ni John Mark Kalilong, ano, mga kabida, at yung kanyang kredibilidad. Okay? Bilang isang witness, ano, dito ho sa grave threat na allegation po, ano, laban ho kay Vice President Sara Duterte. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.